Tawag nila kay Bea, isang single mom na napag-iwanan ng panahon. Walang diploma, walang kotse, walang pangalan. Isang babaeng habang buhay daw magpapasa ng kahihiyan dahil may anak, pero walang asawa. Samantalang ang pinsan niyang si Celine, reyna ng alta sosyedad, ikakasal sa pinaka-pinag-aagawang bachelor sa bansa. Gwapo, mayaman, at halos sambahay ng mundo. Kaya nang pumasok si Bea sa rehearsal dinner, ramdam niya ang mga matang nanlalait. Pero mas lalong gumuho ang mundo niya nang makita niya kung sino ang nakahawak sa bewang ng pinsan niyang si Celine, ang ama ng kanyang anak. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo ay kwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Hindi sanay si Bea sa mga ilaw na parang bituin kung kumislap sa kisame. Sa bawat takbang niya papasok sa Grand Ballroom ng Monteverde Hotel, parang humihigpit ang hangin sa paligid. Hindi dahil malamig, kundi dahil parang hindi siya kabilang. Ang sahig ay makintab na marmol. Ang mga mesa may kristal at ginto. Ang mga bisita, magkakahalong halakhak at bulungan. Lahat nakabihis na parang may sariling mundo. Mundo na hindi niya kailanman naangkin. Isang malalim na hinga ang ginawa niya. Okay lang to. Bulong niya sa sarili. Para to kay Enzo. Pero kahit pilit niyang pinatatatag ang loob, alam niyang kahit gaano siya magpanggap, hindi mawawala ang pakiramdam na isa siyang dayo sa isang lugar na para sa mga taong may narating. Suot ni Bea ang simpleng beige dress na hiniram lang niya sa kaibigan sa cafe. Maayos naman, pero kung ikukumpara sa mga gown na parang hinugot mula sa fashion magazine, halatang halata ang pagitan. Ang pagitan niya sa kanila at ang pagitan niya sa pinsan niyang ikakasal ngayong linggo. Si Celine Alcantara. Ang paborito ng mundo, ang reyna ng alta sosyedad. Ang babaeng kahit huminga lang ay parang may applause na kasama. Pagpasok ni Bea, may ilang tumingin agad. Hindi lamang basta tingin. Yung uri ng tingin na sinusukat ka. Iyan ba si Bea? Siya yung napuntis dati, diba? Single mom? Kawawa naman. Pero ang tapang niyong pumunta ha? May tumawa ng mahina. May nagkunwaring hindi nag-usap. May ngumiti pero malamig. At doon muling naramdaman ni Bea ang dati niyang sugat. Hindi ito ang unang beses. Simula pa noon ganito na siya sa mata nila. Isang pagkakamali na may pangalan. Pinilit niyang huwag pakinggan. Pinilit niyang hindi manginig ang kamay niya habang hinahawakan ng maliit niyang clutch. Dahil kung magpapadala siya sa hiya, hindi siya makakatagal kahit 5 minuto dito. Bea! Napalingon siya. Naroon ang tita Corazon, nanay ni Celine. Suot ang marangyang emerald dress na litaw ang alahas. Masaya ang mukha nito, pero ang mata, hindi. Diyos ko, Bea, ikaw pala yan. Sabi ng tita niya. Lumapit at hinawakan ng balikat niya. Bihira ka nang magpakita. Akala ko ba, wala na tayong balak magkita ulit. May halong biro, pero ramdam ni Bea ang kurot sa bawat salita. Opo, tita. Mahina niyang sagot. Naka-schedule lang po talaga sa trabaho. Trabaho? Ngumiti si Tita Corazon na tila nagtitimpi. Nasa cafe ka pa rin ba? Yung sa may kanto? Tumango si Bea. Isang maikling tunog yon. Pero parang sampal. Wala ka pa ring diploma? O anumang mas maayos na career? Hindi alam ni Bea kung sasagot pa. Ano bang isasagot niya? Na iniwan niya ang pangarap niya dahil may batang kailangang pakainin? Na hindi niya kayang mag-aral habang nagtatrabaho? Na bawat araw binubuo niya ang sarili niya mula sa mga basag. Ngunit bago pa niya mahagilap ang tamang salita, biglang sumigaw sa kabilang dulo ng ballroom ang isang boses. Mommy, andito na ba yung most important guest natin?
Dumating si Celine na parang eksena sa pelikula. Suot ang puting silk dress na may borda. Ang buhok na parang plinansya ng mga anghel. Lahat ng tao sa paligid niya, otomatikong umusog para bigyan siya ng space. Parang alam ng lahat na siya ang bida rito. At sa braso niya, may lalaki. Matangkad, makapangyarihan ng tindig. Ang ngiti hindi pangkaraniwan. Hindi yung tipo ng ngiting nagbibigay ginhawa, kundi ngiting kayang magpaikot ng mundo kung gugustuhin. Hawak nito ang baywang ni Celine, parang pagmamayari. At sa isang iglap, nanlamig si Bea. Hindi unti-unti, hindi dahan-dahan. Parang biglang binuhusan ng yelo ang buong pagkatao niya. Dahil kilala niya ang lalaking iyon. Kahit 7 taon na. Kahit pinilit niyang kalimutan. Kahit inilibing niya ang pangalan sa pinakasulok ng alaala niya. Hindi kailanman mawawala ang anyo nito. Ang matalim na panga, ang mga matang parang gabi. Madilim, mabigat, mapanganib. At ang aura na tila kayang mag-utos kahit hindi magsalita. Parang may humigop ng hangin sa paligid. Si Alessandro de Luna. Ang lalaking bumago sa buhay niya. Ang lalaking sumira at muling bumuo sa kanya. Sa isang gabi ng apoy, takot at pagkahulog. Ang lalaking ama ng anak niya. Parang gumuho ang sahig sa ilalim ni Bea. Humigpit ang dibdib niya. Hindi siya makahinga. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makasigaw. Lahat ng ingay sa ballroom naging parang malayong alon. Nariyan pero hindi niya maabot. At ang tanging malinaw ay ang isang katotohanang pilit niyang tinakasan. Narito siya at ikakasal. Sa pinsan niya. Bea! Masayang sigaw ni Celine. Kumaway siya. OMG, you came! Naglakad si Celine palapit. Tila walang bakas ng kaba o guilt. Parang wala itong alam sa bombang dala ng presensya ni Bea. Congratulations! Naibulong ni Bea. Halos hindi marinig ang sarili. Tumingin si Celine sa kanya mula ulo hanggang paa. Mabilis pero matalim. At ngumiti. Oh, you look simple, sabi nito. Kunwari sweet. Pero okay lang yan. At least you tried. Hindi na nagulat si Bea. Ganito na si Celine, dati pa. Pamatay kung umiti. Ngunit ang tunay na sumira sa natitirang lakas ni Bea ay nang humarap si Celine sa lalaki at buong pagmamalaking sinabi. Alessandro, this is my cousin, Bea. 1 segundo, 2 segundo, tahimik. Tapos, dahan-dahan lumingon si Alessandro at nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat. Para bang bumalik ang buong mundo sa 7 taong nakalipas. Ang apoy, ang init, ang pagyanig ng dibdib niya habang pinipigilan ng luha. Ang gabi na iniwan niya ito nang hindi nagpapaalam. Dala-dala ang lihim na kailanman ay hindi niya sinabi. At nakita niya ang reaksyon nito. Hindi ito gulat o normal. Hindi ito simpleng, uy, kilala kita. Ang nasa mukha ni Alessandro ay parang taong nakakita ng multo. Ngunit, mas masahol. Dahil sa kanyang titig, hindi takot ang naroon. Galit. At isang bagay na mas madilim pa sa galit. Parang paghihigante. Kumislap ang mata nito. Mabilis. Pero sapat para magsarang lalamunan ni Bea. Nagpalingalinga siya. Gustong tumakbo palabas. Gustong itago ang sarili. Gustong mawala. Ngunit, huli na. Binalot na siya ng anino ni Alessandro de Luna. At sa wakas, nagsalita si Alessandro. Mahina lang pero tila pumunit sa hangin. Bea, parang bulong pero may talim. Ikaw pala. Napalunok si Bea. Pilit niyang umiti, pero nanginginig ang labi niya. Sir, hindi niya na natapos.
Dahil lumapit si Alessandro ng isang hakbang lang, pero sapat para maramdaman ni Bea ang presensya nito na parang pader. Napatigil ang mundo at sa pagitan ng musika at tawanan, bumulong si Alessandro na parang may banta. Ang babae. Naputol ang boses niya sa kalahating pangungusap, ngunit sapat na iyon para manginig ang buong katawan ni Bea. Dahil alam niyang sa susunod na sasabihin nito, hindi na niya matatakasan. Parang may nakadagan sa dibdib ni Bea habang nakatayo siya sa gitna ng ballroom. Nakatitig pa rin sa lalaking akala niya hindi niya na muling makikita, si Alessandro de Luna. At sa gilid niya, yakap-yakap ni Celine na parang trophy. Gustong-gusto na ni Bea na tumalikod at lumabas, kahit hindi na magpaalam, kahit ituring siyang bastos. Kahit pagalitan siya ng tita niya, wala siyang pakialam. Basta makalayo. Pero bago pa man siya makapihit, biglang humigpit ang hawak ni Tita Corazon sa braso niya. Bea, sabi nito na mahina pero matigas. Anong ginagawa mo? Lumapit ka rito. Tumango si Bea pero ang totoo, gusto niyang umiyak. Halika, utos ng tita niya. Magmano ka. Nanlambot ang tuhod ni Bea. Magmano? Kay Alessandro? Sa lalaking minsan niyang minahal sa katahimikan? Sa lalaking hindi niya binigyan ng sagot? Sa lalaking ama ng kanyang anak? Tita, mahina niyang sabi at pilit na nakangiti. Okay na po. Hindi okay. Sagot ng tita niya agad. Mga bisita to. Lalo na siya. Tumingin si Bea kay Celine. Nakangiti pa rin ang pinsan niya. Pero alam ni Bea ang klase ng ngiting yon. Yung ngiting, ayan, nakita mo? Sa akin siya. Bea, malumanay pero may diin si Celine. Go, say hi. Don't be shy. Para siyang nilalaro. At sa gitna ng pressure, wala na magawa si Bea kundi ang lumapit. Dahan-dahan. Parang bawat hakbang ay mas nagpapalubog sa kanya sa bangin. Paglapit niya, ramdam niyang maraming matang nakatutok. Parang lahat ay naghihintay kung anong klaseng eksena ang mangyayari. Si Alessandro naman ay nakatayo lamang. Kalma. Perfect ang postura. Pero ang mata, hindi nakangiti. Tiningnan niya si Bea mula ulo hanggang paa. Parang sinusukat kung totoo ba siya o guni-guni lang. At sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang isang ala-ala sa utak ni Bea. Apoy, usok, init. At ang kamay ng lalaking to na humihila sa kanya. Napapikit siya saglit. Hindi ngayon, wag ngayon. Kailan pa kayo magkakalala? Tanong ng isang sosyal na babae sa likod. Halatang marites. Hindi ko alam. Sagot naman ng isa. Basta may vibe. Mas lalong nanikip ang sikmura ni Bea. Inabot niya ang kamay ni Alessandro para magmano. Pero bago pa siya makayuko, biglang inilapit ni Alessandro ang kamay niya. Hindi para tanggapin ang pagmamano kundi para pigilan siya. Isang simpleng galaw lang, pero napalunok si Bea. Tapos, ngumiti si Alessandro sa harap ng lahat. Yung ngiting kaya magpalambot ng kahit sino. Nice to meet you. Sabi niya na elegante ang tono. Pero habang nakangiti siya, ang mata niya ay nakatitig ng diretso kay Bea. At doon wala nang maskara. Parang sinasabi ng mga mata niya, alam ko kung sino ka at hindi ka makakatakas. Nanginginig ang daliri ni Bea habang nakahawak sa kamay niya. Nice to meet you too. Pilit niyang sagot. Hindi niya alam kung paano siya nakatapos ng pangungusap. Pero mas lalong lumala ang kaba niya nang biglang umakbay si Celine kay Alessandro at halos idikit ang katawan. Alessandro, love, sabi ni Celine na mataas ang boses. Tell everyone how excited you are for the wedding. Tumawa ang mga tao. May nag-cheer, may nag-toast, at si Bea parang pinipiga ang puso. Sumagot naman si Alessandro. Kalma, charming. Of course I am. It'll be unforgettable. Tumingin siya kay Bea habang sinasabi yon. Parang may ibang ibig sabihin.
Parang babala. Parang pangako. Hindi mo makakalimutan to, Bea. Humugot ng lakas si Bea. Kailangan niyang umalis. Ngayon na. Bago siya tuluyang madurog. Pero parang sinadya ng mundo sa mismong pag-aatras niya, biglang bumuka ang crowd. At napatapat siya sa side hallway kung saan mas tahimik. At doon, narinig niya ang boses sa likod niya. Malalim, malapit. Bea, nanlamig ang batok niya. Hindi na siya lumingon. Pero ramdam niya na sumunod si Alessandro. Mas mabilis ang tibok ng puso niya. Nandito lang po ako, Ferceline. Sabi niya, trying to sound normal. Where have you been all these years? Napahinto siya. Napatitig siya sa pader sa harap niya. Parang biglang nawala ng boses niya. All these years. Gusto niyang sabihin, nagtago ako. Gusto niyang sabihin, may anak tayo. Pero parang may kutsilyong nakadikit sa lalamunan niya. Isang maling sagot lang. Tapos na lahat. Pumikit siya. Hindi niya dapat malaman ang tungkol kay Enzo. Kahit na kailan. Hindi niya pwedeng malaman. Hindi niya pwedeng makita. Dahil pag nalaman ni Alessandro, kukunin nito ang anak niya. OT po talaga. Palusat niya. Busy. Tumawa si Alessandro ng mahina. Hindi masaya. Mas lalong nakakatakot. Busy? Bulong niya. I almost went insane looking for you. Nanindig ang balahibo ni Bea. Pero bago pa siya makasagot, biglang sumulpot si Celine sa hallway. Hawak ang braso ni Alessandro na parang may karapatan. Oh, there you are, sabi ni Celine na nakangiti. Come on babe, pictures. Tinignan ni Celine si Bea. Yung ngiti niya na parang matamis, pero ang mata niya nanunulis. Anong ginagawa mo dito? Parang binabasa ni Bea ang isip niya. Tinignan ni Alessandro si Bea isang huling beses. Don't disappear again, sabi niya. Sobrang hina, pero malinaw ang message. Banta. At doon, tuluyan ang bumigay ang dibdib ni Bea. Hindi na siya nagpaalam. Hindi na siya nagkunwari. Bigla siyang umalis. Diretso sa exit ng ballroom. Halos hindi na nakikita ang dinadaanan. Habang naglalakad siya papalabas, nanginginig ang kamay niya. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot. Pagdating niya sa pinto, mabilis siyang lumabas sa hallway ng hotel. Tahimik. Pero mas lalo siyang kinabahan. Dahil doon niya naramdaman na parang may nakasunod. Paglingon niya, nakita niya si Alessandro sa may pinto ng ballroom. Nakatayo lamang. Pero titig na titig sa kanya. At sa loob ng isang segundo, naglakad ito papunta sa direksyon niya. Sumikip ang dibdib ni Bea. Hindi. 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 Tumakbo siya at halos madapa. Diretso sa lobby. Palabas ang hotel. Hindi na lumingon. At nang huminto siya sa labas ay hinihingal na. Nanginginig. Wala na. Pero alam niya. Hinabol siya ni Alessandro. At sa pagkakataong to, masigurado siya sa isang bagay. Hindi na ito basta reunion. Hindi na ito simpleng pagkikita. Ito na ang simula ng bangungot na matagal niyang tinakasan. At sa loob ng hotel, na mismong pinto kung saan nawala si Bea, nagngingit-ngit si Alessandro. Bea, bulong niya habang nakatitig sa direksyon na tinakbuhan nito. Hindi ka na makakatakas. Umuulan pa rin ang gabing yon. Hindi malakas pero sapat na para magmukhang mas madilim ang buong mundo ni Bea. Habang naglalakad siya sa sidewalk, hawak ang bag niya ng mahigpit. Basang-basa ang laylayan ng damit. Kakatakbo niya lang palayo sa hotel. Palayo kay Alessandro de Luna. Palayo sa bangungot na akala niyang nalibing na. Grabe, nanginginig yung bulong habang humihinga ng mabilis. Paano nangyari to? Hindi niya alam kung tatawa ba siya sa malas o iiyak sa takot. Pero mas mabilis pa sa ulan ang pumapasok sa isip niya. Paano kung sundan niya ako? Paano kung malaman niya? Hindi niya tinuloy ang pangungusap sa utak niya. Hindi niya kayang banggitin ang pangalan ng pinakaiingatan niyang sekreto. Pagdating sa maliit na apartment building, mabilis siyang pumasok sa gate.
Umakyat ng hagdan, halos hindi na makahinga. At nang mabuksan niya ang pinto ng unit, "Mommy!" May maliit na batang tumakbo papunta sa kanya. Suot ang pambahay, medyo magulo ang buhok, at may hawak pang lapis na parang galing sa homework. Si Enzo, 7 taong gulang, matalino, makulit, at sobrang lambing. Parang siyang dahilan kung bakit kahit ilang beses nang nadapa si Bea sa buhay, nakakabangon pa rin siya. "Mommy, bakit basa ka?" Nag-aalala nitong tanong. Agad namang hinawakan ang braso niya. "Umulan ba? Nagpayong ka ba?" Napangiti naman si Bea kahit nangingilid ang luha niya. "Wala anak, may ulan lang sa labas." Sabi niya at pilit na normal. "Okay lang ako." Pero napansin ni Enzo ang mata niya, yung pamumula, yung panginginig ng kamay. "Mommy, umiiyak ka ba?" Mahina nitong tanong. Napahinto si Bea at doon niya naramdaman ang bigat. Hindi lang yung bigat ng takot, kundi yung bigat ng pagiging mag-isa. Kasi wala siyang pwedeng sandalan. Wala siyang pwedeng pagsabihan. Wala siyang pwedeng isumbong na, "Anak, bumalik na ang daddy mo." Hindi niya pwedeng sabihin. Hindi niya pwedeng iparamdam kay Enzo ang gulong nasa dibdib niya. Kaya lumuhod siya sa harap ng bata at hinawakan na magkabilang pisngi nito. "Enzo," sabi niya ng mahinahon. "Promise, kahit anong mangyari hindi kita iiwan, okay?" Umirap ng konti si Enzo, parang nahihiya. "Siyempre, ako lang naman anak mo eh." Napatawa si Bea, pero may luha sa tawa. Oo nga. At habang yakap niya ang anak niya, doon niya naisip ang totoong dahilan kung bakit siya natakot nang makita si Alessandro. Hindi dahil sa nakaraan, hindi dahil sa sakit, kundi dahil may pwede siyang mawala ngayon. At si Enzo ang pinakaiingatan niyang mundo. Kinabukasan, maagang gumising si Bea. Sanay na siya sa routine. Kape, baon, uniform ng anak niya, tapos hatid sa school bago pumasok sa trabaho. Nasa maliit siyang cafe sa may kanto ng Sampaloc. Isang simpleng lugar na amoy tinapay at cinnamon. Palagi may mga estudyanteng nag-aaral at mga office workers na nagmamadali. Dito siya nagtatrabaho. Cashier, minsan server, minsan tagalinis. Kahit ano, basta may sweldo. Basta may pambili ng gatas, baon at gamot pag nagkakasakit ang anak niya. Habang nagtitimpla siya ng cappuccino, narinig niya nag-uusap ang 2 customer. "Uy, nakita mo ba mga balita? Engaged na raw si Celine Alcantara. Yung mayaman?" "Oo, tsaka yung groom daw, De Luna." Tumigil ang kamay ni Bea. Parang biglang bumalik ang lamig ng ballroom. De Luna. Dahan-dahan siyang huminga. "Bea, kalma lang. Trabaho to. Anak mong priority." Pero kahit anong pigil niya, may pumasok na tanong sa isip niya. Hanggang kailan ko ba maililihim to? Pagbabalik tanaw sa mansyon ng kanyang tita. Parang multo ring bumalik sa alaala niya ang nakaraan. Noong panahon na nakatira pa siya sa mansyon, nila Tia Corazon. Scholar siya noon. May pangarap. Akala niya pag scholar ka sa isang mayamang pamilya, tutulungan ka nilang umasenso. Pero hindi. Sa bahay na yon, scholar siya sa papel. Pero sa totoong buhay, katulong siya. "Bea, linisin mo nga to," sigaw ni Celine noon, habang nakaupo lang at nagne-nail polish. "Bea, plansyahin mo nga ang damit ko," utos ulit. Parang robot ang turing sa kanya. Kung minsan, kahit napagod na siya sa school, kailangan niya pang maglinis ng kwarto ni Celine, mag-ayos ng closet, mag-serve ng pagkain sa bisita. At sa tuwing papalag siya, "Be grateful," laging sabi ni Tita Corazon. "Pinapaaral ka na nga namin. Ang dami mo pang reklamo." Doon natutunan ni Bea na manahimik. Doon siya natutong lumanok ng sakit. At doon yung unang naramdaman ng hiya. Yung hiya na pinabaon sa kanya ng pamilya niya mismo. Kaya noong gabi na nabuntis siya, alam niyang wala siyang kakampi. Sa kasalukuyan habang nasa cafe,
Biglang tumunog ang phone ni Bea. Text mula sa unknown number. Pero isang salita lang ang laman. Bea. Nanlamig ang kamay niya. Tinignan niya agad ang paligid. Walang kakaiba. Pero ang dibdib niya, bumabayo. Paano niya nakuha ang number ko? Baka may nakakita sa kanya sa hotel? Baka. Maya-maya dumating pa ang isang text. Don't run. Napaupo si Bea sa likod ng counter. Pinipigilan niyang manginig. Hindi pa man nagsisimula ang gulo, ramdam niya na nahahabol na siya ng nakaraan. Sa De Luna Mansion, samantala sa kabilang mundo, sa isang mansyon na parang palasyo sa laki, nakatayo si Alessandro De Luna. Sa harap ng floor-to-ceiling window, kita ang city lights. Pero wala siyang pakialam sa ganda. Hawak niya ang baso ng whiskey. At sa likod niya, nakatayo ang right-hand man niya. Seryoso, naka-black suit. Sir, sabi nito, may utos po ba kayo? Dahan-dahang humarap si Alessandro. Malamig ang mata. Hanapin niya lahat ang tungkol kay Bea. Utos niya. Now. Nagulat ang lalaki pero hindi na nagtanong. Yes, sir. Umalis agad ito at niiwan si Alessandro sa katahimikan. Maliban sa isang bagay na hindi niya matakasan, ang alaala ng babaeng biglang nagpakita at biglang nawala ulit. Parang inulit ang ginawa sa kanya 7 taon nang nakalipas. Nagit-git siya. Akala mo makakatakas ka ulit? Bulong niya. Ilang oras ang lumipas, bumalik ang tao niya. May dala ng folder. Sir, background report po. Binuksan ni Alessandro agad. Mabilis ang mata. Address, workplace, history. At saka may isang page, isang detail, isang linya na nagpa-freeze sa kanya. Child, Enzo. Age, 7. Nanikip ang panga ni Alessandro. Parang biglang nawala ang hangin sa mundo. Bea, mahina niyang bulong. Tapos ay dahan-dahan niyang itinaas ang ulo. Parang may bumubulong na katotohanan sa utak niya. May anak. At sa unang pagkakataon sa buhay ni Alessandro De Luna, may takot na tumama sa dibdib niya. Dahil kung totoo ito, 7 taon siyang ninakawan. 7 taon ang nakalipas. Bago naging single mom ang tawag sa kanya, bago pa siya pinagtawanan, hinusgahan at iniwan ng mundo, bago siya natutong ngumiti kahit wasak na. Noon, OJT pa lamang si Bea. Nasa event management siya at para makatulong sa sarili niyang allowance, nagpa-part-time siya sa isang kilalang hotel sa Maynila, ang Valeria Grand Hotel. Isa iyon sa pinakasosyal na hotel. Yung tipong kahit ang lobby, parang hindi dapat tinahakbangan ng ordinaryong tao. Laging may amoy na mamahaling pabango, may piano music, at mga taong nakasuot ng suit kahit hindi mainit ang panahon. Pero si Bea, naka-uniform lang. Naka-ponytail ang buhok, pawisan lagi, at laging may hawak na clipboard. Bea, bilisan mo, andyan na yung VIP guests. Sigaw ng supervisor niya. Opo, sagot naman ni Bea na halos tumatakbo. That night, malaking event ang hawak nila. Private charity gala. Punong-puno ang ballroom ng mayayaman. Mga alahas na kumikislap, mga camera flash na hindi tumitigil. Hindi niya kilala karamihan sa mga guests pero ramdam niya na iba ang mundo nila. Habang nag-aayos siya ng mesa, dumaan ang isang grupo ng sosyal na babae. Uy, tingnan mo yung waitress oh. Cute, pero mukhang probinsyana. Sabi ng isa. Tahimik lang yan. Mukhang madaling utuin. Sagot naman ng isa pa. Napakurap si Bea, pero hindi siya lumingon. Sanay na siya. Masakit, oo, pero mas masakit magutom. Kaya tuloy pa rin siya. Nag-ayos siya ng upuan, nagdadala ng tray, naglalagay ng name cards, paulit-ulit. Hanggang sa biglang may narinig siyang kakaibang amoy. Parang usok. Nung una, inisip niya baka galing sa kitchen. Normal lang. Pero habang tumatagal, mas kumakapal. Mas nangangamoy ang sunog. At biglang, fire! Sigaw ng isang staff sa hallway.
Parang sumabog ang buong paligid. May nagsigawan, may nagtakbuhan, may naghulugan ng baso. Anong nangyayari? Sigaw ng mga bisita. Stay calm, please evacuate. Sigaw ng isang guard. Pero ang problema, sa sobrang panic, lalo lang nagkagulo. May nagsiksikan, may na-stuck sa pintuan. May umiiyak na babae, hawak ang gown niya na parang mababaliw. Si Bea nanigas, hindi niya alam ang gagawin. Bea! Sigaw ng supervisor niya. Tulungan mo ang mga guests, ilabas mo sila. Opo, sigaw niya pero nanginginig na ang boses. Tumakbo siya papunta sa isang gilid kung saan may matandang babae na parang nahihilo. Ma'am, dito po, sabi niya at inilalayan nito. Pero habang naglalakad sila palabas, biglang may narinig siyang malakas na putok sa may kitchen area. Boom! Kasunod noon umakyat ang apoy sa hallway. Biglang kumapal ang usok at parang kinain ng dilim ang ilaw sa kisame. Mommy! Sigaw ng isang bata sa crowd. Napaikot ang ulo ni Bea. May batang lalaki na naiwan sa gilid. Maliit, umiiyak. Halos hindi makahinga sa kapal ng usok. Hindi na nag-isip si Bea. Iniwan niyang matanda sa isang staff at tumakbo papunta sa bata. Hey, halika! Sigaw niya. Pero sa kasabay na pag-abot niya, biglang bumagsak ang isang dekorasyon mula sa ceiling. Napaatras si Bea at napatid ang daanan. Nagliyab ang kurtina. At sa isang iglap, naramdaman niya ang init na parang sinasakal siya. Hindi. Bulong niya na nanginginig. Sa sobrang kapal ng usok, hindi niya na makita ang exit. Hindi niya na marinig kung nasaan ang mga tao. Ang naririnig na lamang niya ay ang sariling paghinga niya. Paos, mabilis, desperado. Lumuhod siya sa sahig, tulad ng turo sa fire drills. Pero hindi gumagana. Ang init mas lumalala. Ang mata niya namumula. Ang lalamunan niya nasusunog. Diyos ko, mamamatay na ba ako? Gusto niyang sumigaw, pero wala na siyang boses. Unti-unti siyang nanghihina hanggang sa bumagsak siya sa sahig. At doon sa malabong paningin niya, may nakita siyang anina na biglang pumasok sa hallway. Matangkad, mabilis ang galaw, parang hindi takot sa apoy. Parang sanay sa peligro. Napalakas ang tibok ng puso ni Bea. May lalaki. At habang papalapit ito, mas naging malinaw ang itsura. Naka-black suit siya. Basag ang kwelyo, may dugo sa kamay. Parang galing sa kung saan na hindi normal. Pero ang pinaka nakakatakot, ang mata niya, matalim, mabigat. Parang may tinatagong dilim. Lumuhod ang lalaki sa tabi niya. Hey, sabi nito na mababang boses. Can you stand? Umuubo si Bea, nanginginig. Help! Mahina niyang naibulong. Tumingin ang lalaki sa paligid, parang nagbabasa ng apoy. Tapos walang sabi-sabi, binuhat siya. Literal na binuhat. Parang wala siyang timbang. Who are you? Pilit na tanong ni Bea. Hindi siya sinagot agad. Diretso lang itong tumakbo sa usok at apoy. Parang may sariling mapa sa loob ng impyerno. Ramdam ni Bea ang init sa balat niya. Naramdaman niya ang pagyanig ng katawan ng lalaki habang tumatakbo. Hanggang sa biglang may malamig na hangin. Lumabas sila sa side exit. May mga bumbero, may sirena, may mga taong nagsisigawan sa labas. At sa sandaling lumapat ang hangin sa mukha ni Bea, parang bumalik ang buhay niya. Pero bago siya tuluyang mawala ng malay, narinig niya ang boses ng lalaki sa tabi niya. Mabubuhay ka. Humawak si Bea sa braso niya na natatakot. Bakit mo ako tinulungan? Tanong niya na umiiyak na. Sa wakas ay tumingin sa kanyang lalaki at malapitan, seryoso. Ako sumagip sa'yo, sagot nito. Huminga ng malalim si Bea. Pangalan mo? Mahina niyang tanong. Sandaling tumahimik ang lalaki. Tapos sinabi niya, Alessandro. At sa tunog pa lang ng pangalang yon, alam na ni Bea, delikado siya. Pero bago siya makapag-isip pa, nagsimulang manginig ang katawan niya sa lamig at takot.
Nangihina siya. Napasandal siya sa dibdib ng lalaki. At bago tuluyang pumikit, narinig niya pa ang boses nito ulit. "Come with me. You're not safe here." Gusto niyang tumanggi pero wala siyang lakas. Wala siyang choice. At sa huling malay niya, narinig niya ang sariling bulong sa isip. Sumama ako sa hindi ko kilala. Sa lalaking may dugo sa kamay. Sa lalaking tinawag na Alessandro. Sa gabing yon, dinala ni Alessandro si Bea sa kondo niya at doon nagsimula ang mas mapanganib na apoy. Pagmulat ni Bea, unang bumungad sa kanya ang kisame na hindi niya kilala. Puting-puti, malinis, may ilaw na parang galing sa hotel. Pero mas tahimik. Huminga siya ng malalim. At doon niya napansin na wala nang usok, wala nang apoy. Pero nandito pa rin ang sakit ng katawan niya. Para siyang binugbog ng mundo. Nilingon niya ang paligid. Condo unit. Maluwag. Mamahalin. May floor-to-ceiling windows at tanawang city lights na parang mga alahas sa dilim. "Nasaan ako?" bulong niya. Bigla siyang bumangon. Pero nahilo siya. "Easy." Napatingin siya sa boses. Naroon si Alessandro sa may kusina. Naka-white shirt lang. Nakalugay ang buhok. May hawak na baso ng tubig. Parang walang nangyari sa kanya kagabi. Samantalang siya, muntik nang mamatay. Pero kahit simple lamang ang suot nito, hindi nawawala ang aura. Yung presensya niyang parang mapanganib pa rin. Parang may lihim siyang dala kahit saan. Lumapit si Alessandro at inabot ang tubig. "Drink." Kinuha ni Bea at nanginginig pa rin. "Salamat." Mahina niyang sabi. Napatingin si Alessandro sa kanya. Matagal. Parang iniisa-isa ang detalye ng mukha niya. Parang tinitiyak na buhay talaga siya. "Anong pangalan mo?" tanong nito. Napatigil si Bea. Otomatikong pumasok sa isip niya ang lahat ng babala ng mundo. Huwag kang magtitiwala sa strangers, lalo na sa lalaking may dugo sa kamay. Lalo na sa lalaking kayang pumasok sa apoy na parang wala lang. Pero iniligtas siya nito. At nandito siya ngayon, ligtas. "Bea," sagot niya na halos pabulong. Tumango si Alessandro, parang tinatandaan. "Bea," inulit nito. "Okay." Sandaling katahimikan. Naririnig lang nila ang aircon at malayong ingay ng syudad. Tapos biglang sinabi ni Alessandro, diretso ang tingin. "No last names." Napakunot ang noo ni Bea. "Ha?" Lumapit si Alessandro ng isang hakbang. "Rule ko." "Rule?" Ulit ni Bea, halatang nalilito. Tumango siya, kalmado, pero may bigat ang boses. "No last names. Promises." Parang binuhusan ng malamig na tubig si Bea. Kilala niya ang ganitong klase ng lalaki. Yung may sariling mundo. At ikaw, bisita lang. Pwedeng umalis kahit kailan. Pwedeng iwan kahit kailan. At sana sa sandaling yon, tumakas na siya. Pero pagod siya, takot siya. At sa sobrang nangyari kagabi, para siyang papel na nabasa sa ulan. Madaling mapunit. "Kung gusto mong umalis," sabi ni Alessandro na parang nababasa ang isip niya. "Pwede, hindi kita pipigilan." Tumingin si Bea sa kanya. Biglang napuno ng emosyon. "Hindi ko alam kung bakit mo ako tinutulungan. Hindi mo naman ako kilala." Sumandal si Alessandro sa counter, tahimik. Tapos sagot niya, simple lang pero parang may sugat sa loob. "Maybe I just wanted to." Tumigil ang mundo ni Bea sa sagot na yon. Hindi siya sanay sa taong ganito. Yung hindi nagsasalita ng marami. Pero bawat salita ay parang tumatama. Lumapit si Bea sa bintana. Pinapanood ang city lights. "May pamilya ka ba?" tanong niya at hindi niya alam bakit. Natawa naman si Alessandro at mahina, walang saya. "My empire?" sagot nito. Mas mabigat pa sa pamilya. Napatingin si Bea sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita niya na hindi lang siya dangerous. Pagod din siya.
Parang may dala siyang bigat na hindi niya sinasabi kanina man. Biglang sumulpot sa isip ni Bea ang itsura niya kagabi. May dugo sa kamay pero walang takot sa apoy. Sino ka ba talaga? Tanong ni Bea. Tumingin si Alessandra sa kanya at parang may kortinang bumaba sa mata nito. Mali ang tanong mo. Sagot niya. Lumapit siya, mas malapit. Hindi sinasadya na paatras si Bea hanggang sumandal siya sa glass window. At doon niya naramdaman yung init ng katawan nito kahit hindi siya hinahawakan. Ang tanong, bulong ni Alessandro na halos dikit na ang mukha. Bakit ako lumabas sa impyerno? Para sa'yo. Nanikip ang dibdib ni Bea. Hindi niya alam ang sagot. Hindi niya rin alam bakit ang puso niya ay parang may ibang tibok ngayon. Mas mabilis, mas delikado. Alessandro, mahina niyang sabi. Ngumiti ito. Hindi yung ngiting pang party. Yung ngiting parang may alam siya sa'yo na hindi mo alam sa sarili mo. Takot ka, sabi niya. Tumango si Bea. Hindi na makapagsinungaling. Oo. Bumaba ang tingin ni Alessandra sa labi niya. Tapos umakyat ulit sa mata niya. Good, bulong niya. Kasi ibig sabihin, alam mong delikado to. At sa sandaling yon, hindi na lumaban si Bea. Hindi niya alam kung bakit. Hindi niya alam kung paano. Basta naramdaman niya na may humihila sa kanya. Hindi pisikal, kundi emosyon na matagal niyang kinukulong. Ang lungkot, ang hiya, ang pagod. At biglang parang gusto niyang makalimot, kahit na isang gabi lang. Dahan-dahang hinawakan ni Alessandro ang pisngi niya, parang may pag-iingat. Pero halatang siyang may kontrol. Bea? Tawag niya na mababa ang boses. Nag-init naman ang mata ni Bea. Wag, sabi niya pero ang boses niya ay parang pakiusap na baliktad. Hindi na nagsalita si Alessandro. Sa halip ay dahan-dahan siyang yumuko at hinalikan siya. Hindi ito basta halik. Hindi ito yung pang telenovela na cute. Ito ang halik na parang sinasabi, sa gabing ito, akin ka. Kahit wala akong pangako. At sa loob ng ilang segundo, nawala ang lahat ng takot ni Bea. Napalitan ng init na parang apoy, pero hindi nakakasunog sa balat, kundi sa pagkatao. At sa gabing iyon, sa kondo na hindi kanya, si Bea ay unang beses nakaramdam na may taong nakatingin sa kanya na parang hindi siya kawawa. Parang siya ay sapat. Kinabukasan maagang nagising si Bea. May sinag na ng araw sa kortina. Huminga siya ng dahan-dahan. Tahimik ang paligid. Lumingon siya sa kama. Nandun na si Alessandro tulog pa. Kalmado ang mukha. Pero kahit tulog parang may panganib pa rin nakabalot sa kanya. Napaupo si Bea at biglang bumalik lahat ng realidad. Anong ginawa ko? Anong mundong pinasok ko? Hindi siya pwedeng manatili. Hindi siya bagay dito. Hindi siya pwedeng maging isa sa mga babae sa buhay ng lalaking ganito. Kaya dahan-dahan siyang tumayo. Tahimik na kinuha ang damit niya at inayos ang sarili. Walang note, walang goodbye. Parang magnanakaw na umaalis. Pagdating niya sa pinto, huminga siya ng malalim. Salamat, pero eto lang to. Lumabas siya at isinara ang pinto ng marahan. Hindi niya napansin, may isang earring siyang naiwan sa bedside table. Isang maliit na peraso ng alaala na magiging patunay ng gabing iyon. At habang naglalakad si Bea palayo sa kondo, ramdam niya naman ang kaba at lungkot. Parang Cinderella na tumakas bago maghating gabi. Dahil alam niyang kapag nahuli siya, hindi niya na kayang kumawala. Hindi agad nagparamdam ang takot. Noong mga unang linggo pagkatapos ng gabing yon sa kondo ni Alessandro, ang naramdaman lang ni Bea ay pagod at isang kakaibang lungkot na hindi niya maipaliwanag. Parang may parte sa kanya ang naiwan doon. Sa kama, sa halik. Sa isang gabi na alam niyang hindi na mauulit. At gusto niyang isipin na wala lang yon. Isang pagkakamali. Isang gabing hindi dapat nangyari. Pero dumating ang mga araw na nahihilo siya sa umaga. Nasusuka sa amoy ng kape.
At kahit gutom siya, wala siyang gana. Bea, okay ka lang? Tanong ng classmate niya sa university habang naglalakad sila sa hallway. Okay lang. Sagot niya at pilit ang ngiti. Pero hindi siya okay. Isang araw, habang nasa CR siya ng campus, bigla na lang siyang nagsuka ng matagal. Pawis na pawis siya, nanginginig, tapos ay napaupo sa sahig habang hawak ang tiyan. At doon na siya kinabahan. Hindi siya tanga. Alam niya na kung bakit ganito ang katawan niya. Pero ayaw niyang maniwala. Hindi pwede. Hindi ngayon. Hindi sa ganitong sitwasyon. Kinabukasan bumili siya ng pregnancy test sa butika malapit sa mansyon. Tinago niya sa bag na parang contraband. Pagdating ng gabi habang tulog na halos lahat, pumasok siya sa CR ng mansyon. Tahimik. Tanging tunog lang ng gripo ang maririnig. Nakatitig siya sa kahon ng test kit. Nanginginig ang daliri. Please, huwag. Bulong niya na halos umiiyak. Ginawa niya ang test. Tapos ang pinakamahabang 2 minuto ng buhay niya ang dumaan. Nakaupo siya sa edge ng bathtub, nakayuko at parang naghihintay ng verdict sa korte. At nang hawakan niya ulit ang test kit, 2 linya. Nanlamig ang buong katawan ni Bea. Hindi siya gumalaw, hindi siya huminga. Parang biglang nawala ang mundo. Tapos bumagsak ang bigat sa balikat niya. Buntis siya. May anak siya. At ang ama, si Alessandro de Luna. Napatakip siya ng bibig. Hindi. Mahina niyang sabi. Nangingilid ang luha. Diyos ko. Hindi. Pero mas malakas pa sa takot ang kasunod na pumasok sa dibdib niya. Isang kakaibang init. Parang may maliit na liwanag na suminde sa loob niya. Anak. May anak siya. At sa kabila ng lahat ng gulo, may parte sa kanya na biglang gustong mabuhay. Pero kasabay noon parang pinatay ulit ng realidad ang liwanag. Kasi alam niya ang mundo ni Alessandro. Mundo ng pera, kapangyarihan, pangalan. At siya, isang simpleng babae. Isang scholar na halos ginagawang utusan sa mansyon. Kung malalaman ni Alessandro, kukuhanin niya ang bata. O mas masahol, patatahimikin niya siya. Hindi siya sigurado kung anong klase ba talagang tao si Alessandro, lalo na't nakita niya ang dugo sa kamay nito nung gabi ng sunog. Kaya gumawa siya ng desisyon. Itatago niya. Walang makakaalam, kahit si Alessandro, kahit na sino. Lumipas ang mga linggo, mas lalo na siyang nahihilo. Madalas siyang mapagod. Naging mas tahimik siya at mas naging paranoid. Bawat tunog sa mansyon, akala niya may paparating na tao. Bawat tanong ng tita niya, akala niya may alam na. Hanggang sa isang gabi, habang naglalabas siya ng bedsheets na silin, biglang umakyat ang suka sa dibdib niya. Tinakpan niya ang bibig niya at tumakbo sa CR. Pero hindi siya nakaabot. Nadumihan ng sahig. At doon, nakita siya ni Tita Corazon. Bea? Sigaw ng tita niya. Anong ginagawa mo? Napatigil si Bea at nanlambot ang tuhod niya. Tita, mahina niyang sabi. Nilapitan siya ni Tita Corazon. Kita sa mukha ang pagdududa. Sinilip nito ang itsura ni Bea. Maputla, pawisan. Tapos biglang tumalim ang mata nito. Hindi. Bulong nito. Parang nagkakaroon ng puzzle sa isip. Bea, ano to? Umatras si Bea. Hindi po. Pero huli na. Kinabukasan, pinatawag siya ni Tita Corazon sa sala. At nandoon si Celine, nakaupo sa sofa. Nagkakape na parang nanonood ng teleserye. Umupo ka. Utos ni Tita Corazon. Umupo si Bea sa gilid ng upuan. Nanginginig ang kamay. Ano ka? Tanong ng tita niya ng derechahan. Buntis ka ba? Nag-freeze ang mundo. Hindi sumagot si Bea. Pero sapat na yon. Tumayo si Tita Corazon ng bigla. Napamurang sigaw ito. Pinag-aral kita? Tapos magpapabuntis ka lang? Napaigtad si Bea. Tita, hindi ko sinasadya.
Hindi sinasadya. Sigaw ng tita niya. Halos manginig na sa galit. Anong klaseng babae ka? Akala ko may pangarap ka. Yun pala ganito lang? Napaiyak si Bea. Pero ang mas masakit, yung katotohanan na hindi ito galit dahil nag-aalala. Galit ito dahil napahiya ang pangalan nila. At si Celine, nakangiti lamang habang pinapanood siya. Parang may satisfaction sa mata. Wow, sabi ni Celine na kunwari gulat. So, totoo pala. Tumayo ito at naglakad palapit kay Bea. Parang reyna na lumalapit sa alipin. Sino bang lalaking yan? Tanong na Celine na matamis ang boses, pero may disgust. Driver? Security guard? Or someone richer? Umiling si Bea at umiiyak na. Ayoko pong sabihin. Dumilim lalo ang mukha ni Tita Corazon. Hindi mo sasabihin? Sigaw nito. Sa bahay ko nangyari to. Sa perang pinampapaaral ko sa'yo. Ganyan ka magpasalamat? Lumapit ito at sinampal si Bea. Napatagilid ang mukha niya. Napaupo siya sa sahig. At doon, tuluyan ang pumutok ang puso niya. Hindi dahil sa sakit ng sampal, kundi dahil wala na siyang tahanan dito. Wala na. Lumayas ka, sabi ni Tita Corazon, nanginginig sa galit. Hindi kita kaya makita sa bahay na to. Napatitig si Bea. Tita, please. Umiiyak siyang pakiusap. Wala po akong pupuntahan. Kasalanan mo yan. Sigaw na Celine, biglang sumabat. Dapat nag-iingat ka. Di ka naman pang ganitong buhay. Tumayo si Bea nang nanginginig. Hawak niya ang tiyan niya. At kahit wala pa siyang nararamdaman pa na sipa, para bang alam niyang may buhay na sa loob niya na umaasa lamang sa kanya. Okay po. Bulong niya. Aalis na po ako. Sa ilalim ng ulan, gabi siya pinaalis. Hindi mo lang siya pinayagang maghintay ng umaga. Isang maliit na bag lamang ang dala niya. Ilang damit, notebooks, at konting cash na niipon niya. Paglabas niya ng mansion gate, bumuhos ang ulan. Malakas, parang sinasabayan ng pagguho ng buhay niya. Naglalakad siya sa kalsada habang umiiyak. Basa ang buhok, basa ang damit, pero hindi siya tumigil. Hindi siya pwedeng tumigil dahil sa loob ng tiyan niya, may dahilan siyang lumaban. Huminto siya sa ilalim ng streetlight, hiningal, nanginginig. Tapos dahan-dahan niyang hinawakan ng tiyan niya. Anak, bulong niya sa pagitan ng paghikbi. Tayo na lang. At sa loob ng ulan, walang alam si Bea na sa gabing yon, nagsimula na ang kwento ng isang batang magiging dahilan para magbanggaan ulit ang mundo nila ni Alessandro de Luna. Kung may lugar man na ayaw ng balikan ni Bea, iyon ay ang mansyon ng tita niya. Pero minsan, kahit ayaw mo, wala kang choice. Lalo na kapag desperado ka. Lalo na kapag anak mo ang dahilan. Bea, please. Pakiusap ni Tita Corazon sa phone. Iba na ang tono kaysa dati. Hindi na sigaw. Hindi na utos. Parang pagod na pagod. Isang linggo lang. Tulungan mo kami sa wedding preparations. Wala na ako mapagkakatiwalaan. Baka naman mapatawad mo na rin ako. Nag-freeze si Bea habang hawak ang cellphone. Yung babae na nagpalaya sa kanya noon. Ngayon, siya pang humihingi ng tulong. At kahit may part sa kanya na gustong tumanggi, tumingin siya kay Enzo na nasa lamesa. Namumugto ang bag niya. May listahan ng project sa school at kailangan ng pambili ng bagong uniform. Hindi na siya pwedeng magpakatanga sa pride. Kaya huminga siya ng malalim. Opo, tita. Sagot niya na mababa ang boses. Pupunta po ako. Pagkababa ng tawag, para siyang binuhusan ng yelo. Hindi dahil sa mansyon, kundi dahil sa isang pangalan, Alessandro. Andoon siya. Ibig sabihin, babalik din ang takot. Dumating ang araw ng pagbabalik niya. Nasa labas na siya ng malaking gate. Bitbit ang maliit na maleta, kasama si Enzo. Mommy, dito po ba tayo pupunta?
Tanong ni Enzo na curious ang mata. Oo, sagot ni Bea at pilit na normal. Dito muna tayo ng ilang araw. Wow, ang laki! Excited na sabi ng bata. Parang castle. Napangiti si Bea ng kaunti. Hindi niya kayang sirain ang excitement ng anak niya. Pero sa loob-loob niya, ang mansyon na to, hindi castle. Kulungan ito. Pagbukas ng gate, bumungad ang garden na parang hindi nagbago. Same fountain, same marble floors, same amoy ng mamahaling bahay na dati niyang nililinis. Naramdaman niya ulit ang hiya. Yung hiya na parang nakakapit na sa balat niya. At doon lumabas si Tita Corazon. Mas tumanda, mas payat, pero ang postura ay ganun pa rin. Bea, sabi nito na pilit na nakangiti. Hindi naman na umimik si Bea. Tumangulang siya. Tapos lumuhod si Enzo. Biglang nagmano. Hello po, sabi ng bata. Sobrang bait. Napatigil naman si Tita Corazon at parang nabigla. Ay, napahawak kita sa dibdib. Ang cute naman. Anak mo? Tumango si Bea. Opo. Sa isang iglap tumahimik ang paligid. Parang may biglang hangin na dumaan. Dala ang bigat ng mga tanong na hindi sinasabi. Pero hindi na nag-usisa ang tita niya. Sa halip, tumingin ito kay Bea na parang sinusubukang maging maayos. Halika, sabi nito. May family lunch tayo. Nandito rin ang mga bisita ni Celine. Nanikip ang dibdib ni Bea. Family lunch. Ibig sabihin nandun si Celine. At mas malala, nandoon si Alessandro. Pero wala nang atrasan. Sa dining hall parang event ulit ang vibe. Mahabang mesa, punong-puno ng pagkain, at ang mga tao naka-formal kahit tanghaling tapat. Nandoon si Celine, glowing na parang model, kasama mga kaibigan niyang sosyal. At sa dulo ng mesa, si Alessandro, naka-white polo, relax ang upo, pero hindi nababawasan ng aura. Yung presensya niya ay parang may sariling gravity. Kahit hindi siya magsalita, napapatingin ang mga tao. Pagpasok ni Bea, napansin agad ni Celine. Oh my God, sabi nito at nakangiting may halong insulto. You're really here? Hindi naman sumagot si Bea. Diretso lang siyang naglakad. Pero sa gilid ng mata niya, nakita niyang umangat ang tingin ni Alessandro. At doon ulit bumalik ang lamig. Pero hindi siya tumingin ng matagal. Takot siyang mabasa siya. Takot siyang mahalata. Mommy, ang daming food. Bulong ni Enzo, tuwang-tuwa. Shh! Sabi ni Bea at hinawakan siya sa balikat. Umupo sila sa bandang gitna. Tahimik si Bea. Pero si Enzo, natural lang. Nagmana sa mga tao. Ngumiti, nagpakilala. Hello po, sabi niya sa isang matandang bisita. Ako po si Enzo. Ang cute! Sigawan ng mga babae. May pumisil sa pisngi niya. Smart boy! Sabi naman ng isa pa. At doon nangyaring kinatatakutan ni Bea. Tumingin si Alessandro sa bata. Hindi lamang basta tingin. Yung klase ng tingin na parang may nakita siyang pamilyar. Parang may tumama sa alaala niya. Hindi niya inalis ang mata sa bata. At ang tumamang mata ni Enzo sa kanya, ngumiti ang bata. Walang takot. Hi po, bati naman ni Enzo. Nanigas ang mukha ni Bea kasi nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Alessandro. Parang biglang humigpit ang panga nito. Parang may biglang tanong na hindi niya mapigilan. Bakit pamilyar? Halos marinig ni Bea ang isip nito. At mas lalo siyang natakot nang tumayo si Alessandro. Dahan-dahan itong lumapit sa mesa nila. Nakatitig lamang kay Enzo. Ang lahat ay napatingin. Si Celine nakakunot ang noo pero hindi nagsalita. Si Bea gustong mawala. Huminto si Alessandro sa harap ni Enzo. Hindi siya ngumiti pero hindi rin siya galit. Parang nag-iimbestiga. Tapos dahan-dahan niyang sinabi. Malamig pero controlled ang boses. Anong pangalan mo, kid? Biglang natuyo ang lalamunan ni Bea at ang mundo niya parang muli na namang gumuho. Tahimik ang dining hall.
Parang biglang tumigil ang lahat ng tanungin ni Alessandro. Anong pangalan mo, kid? Si Enzo walang takot ay ngumiti pa. Parang sanay sa mga taong may aura. Enzo po. Proud niyang sagot. Tumitig si Alessandro. Parang sinisipat ang mukha ng bata. Lalo na ang mga mata. Sandali siyang natigilan. Tapos biglang umangat ang isang ngiti sa labi niya. Pero hindi yung normal na ngiti. Yung ngiting may peligro. Enzo, ulit niya na mababa ang boses. Nice name. Napalunok si Bea. Halos maramdaman niya ang pag-crack ng dibdib niya sa kaba. Huwag kang lumapit. Huwag mong kilalanin. Pero si Enzo, wala malang takot. Sa halip tumayo pa siya sa upuan. Parang gusto pang makipag-close. Ang tangkad niyo po. Tsaka ang gwapo. Sabi niya. May ilang natawa sa mesa. Ay, grabe, bola. Sabi ng isang tita. Ngumiti naman si Alessandro ng mas totoo ngayon. Parang sa unang beses may lumambot sa mata niya. Pero nakakatakot pa rin para kay Bea. Gwapo? Ulit ni Alessandro. Sino nagsabi? Ako po, sagot ni Enzo agad. Mommy ko lang yung pinakamagandang tao pero kayo po, pangalawa. Tumaas ang kilay ni Alessandro at dahan-dahang tumingin kay Bea. Parang may tama sa dibdib ang tingin na yon. Si Bea napapikit saglit. Nagpanik kasi ang bata sobrang daling magmahal, sobrang daling magtiwala at si Alessandro unti-unti nang lumalapit sa mundo nila. Si Celine naman nakakunot ang noo habang pinapanood ang eksena. Pilit siyang humingiti pero halatang may something na hindi niya gusto. Babe, sabi niya na sweet kunwari. Come sit, let the kid eat. Pero si Alessandro ay parang hindi narinig. Nakatitig pa rin kay Enzo. At si Tita Corazon biglang umiti. Proud na proud. Ang bata pa lang ito ay napakabait. Sabi niya, may breeding. Hindi niya alam ang bomba. Sa gilid ay nakatayo ang assistant ni Celine, si Mara. Tahimik lang pero mapanuri ang tingin. Palipat-lipat kay Bea, kay Alessandro at kay Enzo. Napansin mo ba? Parang masyadong close si Sir Alessandro sa anak ni Bea. Nagkatinginan sila at sa ngiting sumunod sa labi ni Mara, malinaw ang plano. Magsisimulang mag-imbestiga. Gabi na sa mansyon, tahimik ang buong bahay. Parang tulog na ang lahat. Pero si Bea, gising na gising ang isip. Hindi siya mapakali simula ng lunch. Hindi mawala sa utak niya ang titig na Alessandro kay Enzo. Parang binibilang nito ang features ng bata. Parang naghahanap ng proof. At si Bea, alam niya. Isang maling galaw lang, guguho ang mundo niya. Kaya matapos patulugin si Enzo sa guest room, dahan-dahan siyang lumabas para uminom ng tubig sa hallway. Tiptoe ang lakad niya, parang magnanakaw. Pero pagliko niya sa may library, bigla siyang napahinto. May anino sa dilim. Nakatayo sa gilid ng pintuan. Tila kanina pa naghihintay. Si Alessandro. Parang bumagsak ang puso ni Bea. Sir, naibulong niya. Umatras agad. Pero mabilis si Alessandro. Isang hakbang lang at nasa harapan niya na ito. Nakaharang ang katawan sa daan palabas. Akala mo hindi kita mahuhuli? Malamig nitong tanong. Napalunok si Bea. Anong ibig niyo sabihin? Ngumisi naman si Alessandro, pero walang saya. Stop pretending. You ran again. Hindi po. Don't lie. Bumigat ang hangin. Dama ni Bea ang init ng katawan nito kahit may distansya. At mas nakakatakot ang mata ni Alessandro sa dilim. Parang hindi tao. Parang predator. Kahit nandito ka ulit sa bahay na to? Tanong nito. At bakit may anak ka? Nanigas si Bea. Wala po kayong paka doon. Sagot niya. Nanginginig pero pilit na matapang. Bumaba ang tingin ni Alessandro sa labi niya, tsaka umangat ulit sa mata. Wrong answer. Lumapit siyang paunti-unti.
Si Bea umatras hanggang sa tumama ang likod niya sa pader ng hallway. Kung hindi mo sasabihin kung sino ang ama, bulong ni Alessandro, halos didikit na. Ako mismo ang maghahanap. Nagpanik si Bea. Umiling agad siya. Hindi, sabi niya at umiiyak na. Huwag niyo na sirain ang buhay ko. Saglit namang tumahimik si Alessandro. Tapos dahan-dahan siyang tumawa. Mababa, masakit. Buhay mo? Ulit niya. Sinira mo na nung tumakbo ka. Tumama ang salita na parang sampal. Hindi mo alam. Pabulong na sagot ni Bea. Nangingilid ang luha. Hindi mo alam kung gaano kahirap. Kaya mo pala. Singit ni Alessandro at humigpit ang boses. Iniwan mo ako. Walang paliwanag. Walang goodbye. Mas tumulo ang luha ni Bea. Hindi ko kaya ang mundo mo. Sabi niya na tuloy-tuloy. Alessandro, hindi ako bagay sa'yo. Hindi ako kagaya nila Celine. Hindi ako mayaman, hindi ako enough. Isang salita lang pero para siyang naputol. At sa sunod na segundo, hinawakan ni Alessandro ang braso niya. Humigpit ang kapit. Let me go. Nagpumigla si Bea. Pero mas malakas si Alessandro. Pinadikit niya si Bea sa pader. Katawan nito ang pader na hindi niya matakasan. Sir, please. Nanginginig ang boses ni Bea. Pero tila walang naririnig si Alessandro kundi galit at matagal na hinanakit. Lumapit ang mukha nito. At bago pa makaiwas si Bea, hinalikan siya ni Alessandro. Hindi ito yung halik na pangako. Hindi rin ito yung halik na mahinahon. Ito yung halik na parang parusa. Parang sinasabi, akin ka, kahit tumakbo ka. Nanlaban si Bea. Sinubukang itulak siya. Pero habang tumatagal, may nangyari sa katawan niya na kinamumuhian niya. Yung familiar na init. Yung chemistry na akala niya ay patay na. Yung bahagi ng puso niyang dati nang bumigay sa lalaking to. Stop! Mahinang sabi niya sa pagitan ng halik. Nanginginig. Please! Huminto si Alessandro. Hindi dahil sumunod, kundi dahil gusto niyang makita ang mukha niya. Nakatitig siya kay Bea at parang gutom na gutom sa sagot. Tell me. Bulong niya. May anak ka nga ba? Napapikat si Bea at luha pa rin ang luha. Wag. Tumawa si Alessandro ulit pero mas lalong mabigat. Then I'll find out myself. At doon tuluyang nabasag ang natitirang lakas ni Bea. Tinulak niya si Alessandro ng buong lakas. Nabigla ito. At sa pagkakataong yon, mabilis tumakbo si Bea palayo. Dumiretso sa hagdan. Dibdib niya ay halos pumutok sa kaba. Umakyat siya at nanginginig ang tuhod. Tinakpan ang bibig para hindi sumigaw. Pagdating sa kwarto, sinarado niya ang pinto at sinandal ang likod nito. Hinihingal. Diyos ko, bulong niya. Pero hindi niya alam. Sa hallway kung saan sila nagbanggaan, may maliit na security camera sa sulok. At sa blinking red light na to, malinaw ang isang katotohanan. Naka-record ang lahat. Kinabukasan parang normal pa rin ang mundo sa mansyon. May staff na nag-aayos ng flowers. May supplier na dumating para sa cake testing. May coordinator na nag-iikot na parang may checklist sa utak. Lahat abala. Lahat excited. Pero si Celine, iba ang aura. Nakangiti pa rin siya sa lahat. Oo. Pero yung ngiti niya, parang glass. Maganda tingnan. Pero konting tama lang. Babasag. Sa kabilang side ng hallway, tahimik na lumapit si Mara. Assistant niya. Hawak ang tablet, pero parang may bomba sa screen. Ma'am, bulong ni Mara. Halatang kinakabahan. May kailangan po kayo makita. Naglakad si Celine papunta sa dressing room niya. Yung room na may vanity mirror at maraming ilaw. Parang artista. Doon lang siya huminto. Anong meron? Tanong niya na sweet pa rin ang boses, pero may warning. Nilock ni Mara ang pinto.
Tapos siniabot ang tablet. Galing po sa security cam sa hallway last night. Nag-freeze si Celine. Security cam? Yes, ma'am. At nang i-play ni Mara ang clip, nandoon sina Bea at Alessandro. Sa una, klaro na nag-uusap sila. Tapos lumapit si Alessandro. Hinawakan si Bea. At yung moment na nagdikit sila, kahit sobrang malinaw ang detalye, walang duda sa ibig sabihin. Halik. Nanlamig ang mukha ni Celine. Parang may humigpit sa panga niya. Yung mata niya ay biglang nagdilim. Pause! Utos niya. Pinos ni Mara. Frame ng dalawa. Si Bea, nakasandal sa pader. Si Alessandro ay nakaharang. Parang may kontrol sa buong eksena. Huminga si Celine nang mabigat. Pero hindi siya umiyak. Hindi siya sumigaw. Mas nakakatakot, tumahimik siya. Ma'am, okay lang po ba kayo? Mahinang tanong ni Mara. Dahan-dahang tumingin si Celine sa salamin. Nakangiti pa rin siya. Pero yung ngiti, hindi na tao. Okay lang, sabi niya. Perfect. Napakurap si Mara. Ma'am, tumayo si Celine at inayos ang buhok niya. Inayos ang collar ng damit niya. Parang wala lang nangyari. Walang makakaalam nito. Sabi niya na kalmado. Not yet. Pero ma'am, si Sir Alessandro, huwag mo akong turuan. Putol ni Celine. Matamis pa rin ang tono pero may talim. Hindi ko siya iko-confront. Napatingin si Mara at naguguluhan. Bakit po? Lumapit si Celine, hawak ang tablet. Kasi, pag kinonfront ko siya, bibigyan ko siya ng chance na magsinungaling. Bibigyan ko siya ng chance na magsalita. Bibigyan ko siya ng chance, piliin siya. Napatigil si Mara at doon lumabas ang totoong emosyon sa mata ni Celine. Hindi lungkot, galit. Galit na galit. Alam mo ba, bulong ni Celine na halos pabulong pero nanginginig sa puot. Ilang taon kong pinagtrabahuhan tong buhay na to. Humakbang siya papalapit kay Mara. Parang confessional pero threat. Pinaganda ko sarili ko. Inayos kong pangalan ko. Tinarget ko lahat ng tamang tao. I built my image. I built my power. Pinindot niya ulit ang tablet. Pinanood ang clip. Isang beses pa. Tapos ngumiti ulit. Mas malawak. Hindi ko hahayaang maagaw niya sa akin ang buhay na dapat ay sa akin. Sabi niya, mababa at malamig. Si Bea? Tanong ni Mara na mahina. Tumango si Celine. Si Bea. Parang laso ng pagkabigas niya sa pangalan. Akala niya pwedeng pumasok siya dito at sirain lahat? Celine laughed, pero walang saya. Single mom na walang pangalan. Tapos aagawin niya ang groom ko? Vedeluna name? Bumuntong hininga siya. Then biglang naging sweet ulit. Mara, sabi niya, may gagawin tayo. Yes, ma'am. Una, sabi ni Celine, kailangan kong malaman kung ano talaga ang connection nila. Napatigil si Mara. Ma'am, obvious na po. Hindi pa. Putol ni Celine. Kasi ang halik pwedeng impulsive. Pwedeng old mistake. Pero ang tingin ni Alessandro sa anak ni Bea kahapon, humigpit ang hawak ni Celine sa tablet. Hindi yun normal. Nag-isip siya sandali. Tapos ay tumingin kay Mara. May anak si Bea. Enzo, right? Yes, ma'am. At doon tumama ang ideya na parang kidlat sa utak ni Celine. Bumalik sa alaala niya kung paanong tumigil si Alessandro nung sinabi ni Enzo ang pangalan niya. Paano ito ngumiti nang parang may nadiskubre? Paano ito parang nahook? Kung may dahilan. Bulong ni Celine. Hindi lamang si Bea ang problema. Lumapit siya sa drawer at may kinuha. Isang maliit na Ziploc bag at gloves. Parang prepared na siya sa ganyang gulo. O baka sanay na siyang gumawa ng kalokohan. Mara, butos niya.
Gusto ko ng DNA test. Nanlaki ang mata ni Mara. Ma'am, kanino po? Sumagot si Celine na walang kahit anong emosyon. Parang nag-uutos lang ng coffee. Kay Enzo at kay Alessandro. Napatigal si Mara. A perfect match po ba? Gawin mo. Putol ni Celine. Hair, toothbrush, kahit ano. Kuha ka ng sample ng bata, quietly. Napalunok naman si Mara. Opo, ma'am. At habang lumalabas si Mara, nanatili si Celine sa harap ng salamin. Nakangiti pa rin. Parang bride na excited. Pero sa loob ng mata niya may isang pangakong madilim. Ipapahiya niya si Bea. Sisirain niya si Bea. At kung kailangan, tatapusin niya ang problema bago pa man makapili si Alessandro. Sa gabi ring yun, nag-send si Mara ng message. Ma'am, makakakuha po ako ng sample bukas. Sumagot naman si Celine. Good. Gusto ko ng resulta bago ang kasal. Hindi nagtagal na kuha ni Celine ang gusto niya. Isang umaga, habang nasa garden si Enzo at naglalaro ng bubbles kasamang isang yaya, dumaan si Mara na parang wala namang agenda. May dalang tray ng juice at cookies. Sweet na sweet. Enzo, cute mo naman. Sabi ni Mara na nakangiti. Pwede mag-CR sandali, naiihi ako eh. Opo, sagot naman ni Enzo na polite. Pagpasok ni Mara sa guest bathroom kung saan gumagamit si Enzo, mabilis niyang kinuha ang toothbrush sa holder. Maingat, naka-gloves. Pati ilang strands ng buhok sa suklay. Walang nakapansin, walang nakahinala. Dahil sa mansyon na to, sanay na sanay ang mga tao na may ginagawang sikreto sa likod ng magagandang kortina. Kinagabihan mag-isa si Celine sa kwarto niya. Naka-satin robe, basang buhok, pero hindi niya maramdaman ang lamig. Ang kamay niya ay nanginginig habang hawak ang sobre na kagagaling lang sa runner. DNA test result. Nang buksan niya, napakapit siya sa bed frame. Probability of paternity, 99.9%. Parang tumigil ang mundo. Hindi niya nabasa ulit. Hindi na kailangan. Sinipa niya ang drawer. Parang gusto niyang may masaktan. Kahit ano. Hindi. Hindi. Bulong niya. Pero totoo. Si Enzo ay anak ni Alessandro. At sa sandaling yon, sumabog ang dibdib ni Celine sa galit at takot. Hindi dahil nasaktan siya bilang babae, kundi dahil nanganganib ang dream life niya. Alessandro de Luna was supposed to be hers. Siya ang magiging Mrs. de Luna. Siya ang papasok sa boardroom na may power. Siya ang sasambahin sa social media. Siya ang magiging perfect bride. Pero may isang bagay siyang hindi kayang tanggapin. May mas nauna. May babaeng mas una niyang tinamaan. At mas masahol pa, may anak. Naupo si Celine sa sahig. Nanginginig. Hindi siya umiiyak ng mahina. Parang nagbe-breakdown siya na walang control. Paano ako? Bulong niya. Paano ako kung mawala siya? Tapos biglang tumigil siya. Parang may switch na pinindot sa utak niya. Tumayo siya ng dahan-dahan. Huminga ng malalim at tumingin sa salamin. Nakangiti siya bigla, pero hindi yung normal. Yung ngiti ng taong may desisyon na. Kung mawawala si Bea, bulong niya at inayos ang buhok niya. Matutuloy ang kasal. Kinuha niya ang phone niya. Tiningnan ang number ni Bea. Nakuha niya na dati pa. Kasi para kay Celine, kayang-kaya niyang kunin lahat ng gusto niya. Nag-type siya ng message. Simple, malinis, parang concerned cousin. Bea, may problema ako. Please come to my condo hotel, kailangan kita. Tinitigan niya ang screen, tapos pinindot ang send. Pagkatapos kinuha niya ang DNA result na isinilid sa envelope ulit. Nilagay niya sa drawer na may lock. Parang baril na itatago muna hanggang tamang oras. At habang nakatitig siya sa dilim ng kwarto, isa lang ang nasa isip niya. Hindi niya kayang mawalan. Hindi niya kayang matalo.
At kung kailangan niyang durugin si Bea para mabuhay ang perfect life niya, gagawin niya. Sa kabilang kwarto ay nag-vibrate naman ang phone ni Bea. Pagtingin niya, nagbagong mukha niya. Message from Celine. Nanginginig ang kamay ni Bea habang hawak ang cellphone. Hindi siya mapakali simula nang mabasa ang text ni Celine. Bea, may problema ako. Please come to my condo hotel. Kailangan kita. Ilang beses niyang binasa. Umaasang may iba pang kasunod. Na baka joke lang. Na baka hindi totoo. Pero kilala niya si Celine. Hindi ito humihingi ng tulong. Humihingi ito ng pagkakataon. At mas lalo siyang kinabahan dahil sa huling linggo parang may pagbabago sa paligid. Yung mga tingin ng staff, yung katahimikan kapag dumadaan siya. Yung biglang pag-iwas si Mara, may something. May dumidiin sa hangin. Pero kahit na ganon, hindi pwedeng hindi siya pumunta. Kasi, paano kung may balak si Celine laban kay Enzo? Paano kung gagamitin ni Enzo para takutin siya? Paano kung hindi niya kayang i-risk? Kaya lumapit siya sa kwarto. Tiningnan ng anak niya na mahimbing ang tulog. Hinaplos niya ang buhok ni Enzo. Anak, bulong niya. Sandali lang ako ha, aalis, babalik ako agad. Tumayo siya at kinuha ang bag. Lumabas ang mansyon na hindi nagpapaalam. Tahimik ang gabi. Pero sa puso niya, parang may nagwawala. Pagdating niya sa condo hotel ni Celine, mas lalo siyang nandiet. Matangkad ang building, glass ang pader. May security sa loob na parang airport. Habang papasok siya, nag-aabang ang receptionist. Name, ma'am? Bea? Bea Rivera, sagot niya. Parang may instruction na dahil mabilis siyang pinadaan. Penthouse level, ma'am. Unit 72. Napalunok si Bea. Penthouse. Siyempre, si Celine yun. Pag-akit niya sa elevator, ramdam niya ang bawat segundo na lumilipas. Para siyang dinadala sa hukay ng sarili niyang kaba. At nang bumukas ang pinto, may lamig na sumalubong sa kanya. Hindi aircon kundi pakiramdam. Pagdating niya sa unit door, kumatok siya. Celine? Tawag niya. Ako to, si Bea. Walang sumagot. Kumatok ulit siya. Tapos biglang bumukas ang pinto. Nandoon si Celine. Naka-black dress, full makeup. Pulang-pula ang labi, nakangiti. Pero hindi yung normal na ngiti. Yung ngiting parang may alam. Finally, sabi ni Celine. Napasok si Bea at napatingin sa paligid. Masyadong tahimik. Masyadong malinis. And then may narinig siyang tawa sa loob. Hindi isa, marami. Paglingon niya sa living room, nandoon ang 4 na babae. Mga kaibigan ni Celine. Sosyal, naka-heels, may wine glass. Parang party. Pero ang mga mata nila, hindi pang party. Panghuhusga. Panglalait. At parang gutom sa gulo. Nanlambot ang tuhod ni Bea. Celine, anong problema? Tanong niya at pilit na kalma. Lumapit naman si Celine at sinarado ang pinto sa likod niya. Click, parang barel. Tumingin si Bea sa doorknob. Gusto niyang umatras. Gusto niyang lumabas pero huli na. Problema? Ulit ni Celine at tumawa. Ikaw ang problema, Bea. Nagkatinginan ng mga babae. May isang tumayo at nilapitan siya. Uy, siya pala yung pinsan. Sabi nito na nagtitimpi ng tawa. Ang cheap naman tingnan. Ito ba yung in love si Sir Alessandro? Nanlaki ang mata ni Bea. Anong sinasabi ninyo? Lumingon siya kay Celine. Celine, hindi ko alam. Shut up! Sabi ni Celine agad. Biglang nag-iba ang tono. At nagsimula ang impyerno. Lumapit ang isa pang babae, sabay turo sa mukha ni Bea. Malandi. Tumawa. Ambisyosa. Tawa ulit. Napatigil si Bea. Halos hindi siya makahinga. Celine, bakit mo ako pinapunta dito? Nanginginig niyang tanong. Lumapit naman si Celine sa kanya. Dahan-dahan, parang pusa.
para makita kita ng mabuti. Bulong nito. Yung mukhang nagpapanggap na inosente. Pero akala mo, pwede mo agawin yung buhay ko. Hindi alam ni Bea kung saan magsisimula. Hindi ko inaagaw. Liar. Singit ng isang kaibigan. We saw the video. Nanlamig si Bea. Video? Biglang bumalik sa isip niya ang hallway, library, camera. Nanginginig siyang huminga. Hindi niyo naiintindihan. Huwag kang magpaawa, sabi ni Celine. Alam mo bang pinaghirapan ko lahat para mapunta sa akin si Alessandro? Tapos ikaw? Lumapit si Celine. Halos idikit ang mukha. Bumabalik ka para guluhin ako. Umatras si Bea. Hindi ako bumalik para sa'yo. Bumalik ako para kay tita. At saan ako? Hindi siya nakatapos. Dahil biglang dura. May dumura sa kanya. Tumama sa cheek niya. Nanlaki ang mata ni Bea. Napatigil siya. Parang hindi makapaniwala. Ew, feeling ko amoy coffee shop tong babae na to. Nanginginig ang kamay ni Bea habang pinupunasan ang mukha niya. Tama na, pakiusap niya. Celine, please. Pero tumawa lang sila at biglang lumapit ang isa pa, tinulak siya. Napatumba si Bea sa sofa. Uy, mahina. Tawa ng isa. Tinangka niyang tumayo pero biglang may sumipa sa binti niya. Napasigaw si Bea sa sakit at gulat. Tama na! Umiiyak niyang sigaw. Pero ang mga babae parang lalong na-excite. Parang mas gusto nilang makita siyang durog. Akala mo ba madadaan mo kami sa iyak? Sabi ng isang babae. Sinampal siya. Tumama ang palad sa mukha niya. Umalingaw-ngaw sa buong unit. Napahawak si Bea sa pisngi. Naluluha, nanginginig, napahiya. Hindi siya lumalaban. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil sa takot na pag lumaban siya, mas lalala. At alam niya hindi siya pwedeng masaktan ng sobra. May anak siyang naghihintay. Kaya lumuhod siya. Halos mawala ng dignidad. Please, tama na, may anak ako. Kailangan niya ako. Saglit nakatahimikan. Parang huminto ang lahat. Pero hindi dahil naaawa sila, kundi dahil may narinig silang mas juicy. Anak? Ulit ni Celine. Biglang tumalim ang mata. Tumawa ng mababa ang isa niyang kaibigan. Wait, may anak daw siya? Single mom nga raw to, diba? Sagot ng isa. Ngumiti si Celine, pero nanginginig ang panga. Anak mo? Ulit niya na mas mababa ang boses. Kanino? Umiling naman si Bea at umiyak. Huwag mo nang tanungin. Pero si Celine parang biglang nabuksan ang pinto ng utak. Parang biglang nag-connect ang lahat. Si Alessandro na sobrang lambing kay Enzo, yung titig, yung interest, yung pamilyar na mata, at may hawak siyang DNA result. Alam niya na. Pero gusto niyang marinig si Bea mismo umamin. Kanino? Sigaw ni Celine. Napatakip si Bea sa mukha niya. Please. At doon sumabog si Celine. Anak mo? Anak niya pala? Napaatras sa mga friends niya. Celine, sabi ng isa. Pero hindi na siya mapigilan. Parang nabaliw. Ang kapal ng mukha mo. Sigaw niya at hinila ang buhok ni Bea. Napasigaw naman si Bea. Bumaksak siya sa sahig habang hinahatak siya. Tapos may kumuha pa ng gunting sa mesa. Pang-gift wrapping ko, no? Pero sa kamay ng baliw naging sandata. Hindi mo deserve ang buhay ko, sigaw ni Celine. At kinupit niya ang buhok ni Bea. Hindi man lahat, pero sapat para mapunit ang pride niya. Umiiyak si Bea. Sumisigaw, nagpupumiglas. Celine, tama na, please. Pero lalo lang nag-init ang ulo ni Celine. Kinuha niya ang phone ni Bea mula sa bag. Give it back, sigaw ni Bea. Pero ngumisi lamang si Celine. Parang wala ka matawagan. Bulong nito, tsaka inihagis sa sahig. Dinurog pa niya gamit ang takong.
Isa sa pinakamasakit na tunog sa mundo. Para kay Bea parang hindi phone ang nasira, kundi ang huling chance niyang humingi ng tulong. At nang makita ni Bea ang basag na screen, bumigay ang tuhod niya. Wag, pakiusap. Lumapit naman si Celine sa kanya. Nakayuko at sa mismong tenga niya ay bumulong, mahina. Pero mas nakakatakot kesa sigaw. Hindi ka lalabas dito ng buhay. Nanlaki ang mata ni Bea. Bumilis ang paghinga niya. Celine, hindi mo gagawin to. Ngumiti si Celine, sabay turo sa mga kaibigan niya. Kunin niyo siya. At sa isang segundo, hinawakan siya ng dalawa. Isa sa braso, isa sa balikat. Pumigla si Bea, pero ang lakas nila. At sa huling sandali bago siya tuluyang hatakin papunta sa loob ng unit, nakita niya ang sariling refleksyon sa salamin. Duguan ang labi, wasak ang buhok, walang phone, at tanging laman ng utak niya. Enzo, anak ko, paano na kung hindi ako makabalik? Malamig ang sahig at mas malamig ang tingin ng mga taong nakapaligid kay Bea. Hindi na siya makasigaw, hindi na siya halos makagalaw. Magmula nang binugbog siya ng mga kaibigan ni Celine, parang nagiwahiwalay ang katawan niya sa sakit. Pisngi niyang namamaga, labi niyang may dugo, balikat na masakit tuwing hinihingal. At ang pinakamasakit, yung pakiramdam na wala siyang kakampi. Tumayo ka, utos ng isang babae. Pero hindi makatayo si Bea, nanghihina siya. Kaya ang ginawa nila, kinaladkad siya, parang sako. Huwag niyo naman masyadong patayin agad, sabi ng isa. Tumatawa pa. Baka umiyak pa ng maayos. Tumahimik ka, malamig na sabi ni Celine. Huwag kang maingay. Kung may makakakita sa atin, lagot tayo. Ngumisi ang isa. Relax, Celine. May plano tayo at perfect na to. Nakatawa pa rin sila habang dinadala siya palabas ng unit. May elevator na exclusive, private. Walang CCTV sa loob dahil si Celine ang may access. Sa loob ng elevator ay tulala si Bea. Naririnig niya ang pag-uusap nila kahit walang underwater ang pandinig niya. Dadalhin natin sa rooftop muna, sabi ng isang kaibigan ni Celine, si Bianca. Yung mukhang mayabang na laging may designer bag. Rooftop? Mahina't garalgal na tanong ni Bea. Tinapik ni Bianca ang pisngi niya. Parang nang-aasar na bata. Oo, tanga. Sabi nito, para mawala ka na. Napaigtad si Bea sa sakit. Bakit niyo ba ito ginagawa? Umiiyak na balong niya. Hindi ko naman kayo inaano ah. Sumingit si Celine. Nakatitig sa kanya na parang wala siyang halaga. Dahil buhay ko to. At ikaw, salot ka. Celine, umiiyak si Bea. Pilit na humahawak sa natitirang dignidad. May anak ako, pakiusap. Biglang nagbago ang mukha ni Celine. Parang may apoy sa mata. Ako din dapat may buhay. Bulong niya. At ako dapat ang reyna. Ako dapat ang piliin. At sa likod ng boses niya ay may mas malalim na sakit. Inggit na matagal nang kinikimkim. Inggit kay Bea kahit wala itong pera, kahit wala itong pangalan. Dahil may bahagi kay Bea na hindi niya kayang bilhin. Pagmamahal. At lalo siyang nagalit doon. Biglang bumukas ang elevator. Sa rooftop na sila. Paglabas nila ay sinalubong sila ng hangin na malamig at malakas. At ang city lights na parang nakatingin, may isang malaking pintuan doon. May guard station, pero walang guard. Lahat planado. At doon nakatayo ang isang lalaki na halatang naghihintay. Matangkad, may tattoo sa leeg, at naka-jacket. Dito na kayo, sabi ng lalaki na parang normal lang. Lumapit naman si Celine. Ready na? Tumango ang lalaki. Ready na, nasa helipad na yung chopper. Naglaki ang mata ni Bea. Chopper? Halos pabulong yung tanong na nanginginig. At doon tumawa si Bianca. Ay wow, gising pa siya. Tiningnan niya si Bea na parang hayop. Alam mo ba kung sinong friend namin? Bulong niya. May private zoo siya.
Parang binagsakan si Bea ng bato. Zoo? Hindi niya maintindihan. Pero lahat ng naririnig niyang balita sa internet, mga mayayamang gumagawa ng kung ano-anong kabaliwan, biglang pumasok sa isip niya. Exotic animals, tigers, lions. Hindi nila gagawin yon. Hindi niyo gagawin to. Umiiyak na sabi ni Bea. Lumapit si Celine at ngumiti. Doon lumabas ang pagiging halimaw niya. Gagawin ko at walang makakaalam. Hindi mo ako kayang patayin. Bulong ni Bea kahit na natatakot. Hindi mo kaya. Tinapik na si Celine ang buhok niya, ang ginupit niya. At bakit hindi? Sagot ni Celine. Kaya nga tayo nandito, para walang evidence. Napaubo si Bea. Gusto niyang sumigaw, pero ang lalamunan niya parang may bara. Tapos ay biglang may narinig siyang tunog sa malayo. Helicopter. Lumakas ang hangin, umiikot ang ilaw sa rooftop. At doon na siya na-realize ni Bea. Totoo to. Hindi to pananakot lang. Hindi na ito sampalan at away pinsan. Ito yung klase ng evil na hindi niya inakalang magagawa ni Celine. At habang papalapit ang chopper, may narinig si Bea na mas sumakit pa. Sa zoo, may tiger, sabi ng lalaki. Gutumin natin ng 2 days para mabilis. Perfect, sagot ni Bianca na halatang excited. Walang katawan, walang trace. Hindi na kinaya ni Bea. Umiiyak siya ng tahimik. Yung iyak na wala ng tunog, pero luha na lamang. Pinilit niyang gumalaw pero hinawakan siya ng dalawa. Nadapa siya, tumama ang tuhod niya sa semento. Napaalpa siya ng impet na sigaw. At sa sakit, sa takot, doon na tuluyang napaluhod na parang wala ng lakas lumaban. Tumingala siya sa langit. Walang bituin, puro ulap. Pero kahit ganon, doon siya kumapit. Sa huling pag-asa. At sa gitna ng hangin, ingay ng chopper at mga halakak na mga taong gustong pumatay sa kanya, pumikit si Bea at nagdasal. Lord, bulong niya at nanginginig ang labi. Hindi ko po alam kung bakit nangyayari to. Humigop siya ng hangin, nanginginig. Pero, iligtas niyo po ako para kay Enzo. Parang huminto ang oras kasi biglang pumasok sa isip niya ang mukha ng anak niya. Yung tawa. Yung lambing. Yung mommy araw-araw. Please, bulong niya ulit. Para sa anak ko. At sa sandaling iyon, ninila siya ng 2 babae papunta sa malaking pintuan sa rooftop. Yung pintuan papunta ng helipad. Pinilit niyang kumapit sa sahig, pero hinampas siya sa likod. Bilis! Bago pa may makaistorbo. Umiyak si Bea habang kinakaladkad siya. At sa huli niyang tanaw, nakita niyang kamay ni Celine na humawak sa doorknob. Dahan-dahan itong pinihit. At sa pag-unat ng pinto, bumungad ang ingay ng hangin at ilaw ng helipad. Bumubukas ang rooftop door at sa loob ng ilang segundo, maaaring mawala si Bea, magpakailanman. Hindi sanay si Enzo na wala ang mommy niya. Kahit kailan, kapag umaalis si Bea, laging may bilin. Kung sino ang kasama niya, saan siya pupunta, kung ano oras siya uuwi. Pero ngayong gabi, wala. Kahit isang text, wala. Kahit isang tawag, wala. At mas nakakatakot, hindi na rin sumasagot ang cellphone. Naupo si Enzo sa kama ng guest room. Iyakap ang unan, pinipigil ang luha. Mommy, bulong niya, nasan ka na? Lumipas ang oras pero lalo lang siya kinakabahan. Tiningnan niya ang relo sa wall. Lagpas 11:00 na. Tumayo siya at lumabas ng kwarto. Naglakad sa hallway ng mansyon na parang multo. Tahimik pero matapang. May nakita siyang guard sa baba. Kuya guard? Mahina niyang tawag. Oh Enzo, bakit gising ka pa? Kasi po wala pa po si mommy. Sabi ni Enzo na nanginginig ang boses. Hindi na po sumasagot phone niya eh. Napakunot ang noon ng guard. Ha? Saan siya pumunta? Umiling si Enzo. Hindi ko po alam, basta umalis siya.
Nagkatinginan ng dalawang guard. Isa sa kanila, mukhang seryoso. Baka nasa labas lang. Pero biglang naputo lang sabi niya nang may dumating na bagong info sa radio. Unit 72, Condo Hotel. May report ng commotion earlier. Sabi ng radio voice. Nanlaki ang mata ni Enzo. Condo Hotel? Bulong niya. Yun po yung kay Selena. Biglang nagbago ang mukha ng guard. Wait, doon pumunta si mommy mo? Tumango si Enzo. Halos naiiyak. Opo, kasi nakita ko po yung message kanina sa phone niya. Si Tita Celine po nag-text. Nagpalitan ng tingin ng guards. At isang guard mabilis na humawak sa radio. Sir, may possible missing person. Single mom. Name? Bea Rivera. Kinabahan si Enzo lalo. Kuya, please hanapin ninyo si mommy. Yumuko ang guard at hinawakan ng balikat ng bata. Okay, Enzo. You did the right thing. At doon na nagsimula ang gulo. Sa kabilang dulo naman ng mansyon, papasok pa lang si Alessandro galing sa emergency meeting dahil dinelay niya ang kasal. Kunwari dahil business. Pero ang totoo, gusto lang niyang manatili si Bea sa paligid. Gusto niyang mabantayan. Gusto niyang madurog ang secrets niya. Pero bago pa siya makapasok sa kwarto, biglang lumapit ang head of security. Sir, may report po. Missing si Bea. Nanlamig ang buong katawan ni Alessandro. Anong sinabi mo? Ang boses niya mababa, pero nanginginig sa galit. Missing po. At last, location po condo hotel ni Ma'am Celine. Sa isang iglap, nag-iba ang aura ni Alessandro. Parang may lumabas na halimaw. Call everyone. Police, my men, now. Sir, now. At sa loob ng ilang minuto, gumagalaw ang buong The Luna Network. Parang may sariling hukbo. May dumating na SUV sa mansyon. May tumawag sa Chief of Police. May nakakuha ng real-time building access. At habang naglalakad si Alessandro palabas, nakita niya si Enzo sa lobby, umiiyak. Mister, sabi ni Enzo na nanginginig ang labi. Please, si mommy. Natigilan si Alessandro. Lumapit siya sa bata. Tumitig sa mga mata nito. Yung matang pamilyar na. Anong nangyari? Tanong niya na mas malumanay. Nawawala po si mommy. Pumunta po siya kay Tita Celine. Napaigting ang panga ni Alessandro. Tinaas niya ang kamay niya at marahang hinaplos ang ulo ni Enzo. I'll bring her back. Pangako niya. Promise. At sa unang beses, may naramdaman si Enzo na parang ligtas. Pero hindi niya alam. Sa loob ni Alessandro, may isang apoy na gustong pumatay. Pagdating sa condo hotel, nagkagulo agad. Police cars, sirens, security. Mga tao sa lobby nagulat. Hindi nagtagal umakyat si Alessandro kasama ang ilang police at bodyguards. Rooftop! Utos si Alessandro. At pag-open ng rooftop door, bumungad ang helipad. At ang eksenang parang impyerno. Nandoon si Bea. Duguan, nakadapa sa sahig. May hawak na braso niya. May pasa sa mukha. Ang buhok niya ay gulong-gulo. At sa paligid niya nandun naman si Celine at mga kaibigan. Natataranta, may mga bag. Parang tatakas. Bea! Sigaw ni Alessandro. Nagmulat si Bea at halos wala ng lakas. Pero nang makita niya si Alessandro, parang may luha pang lumabas. Alas, mahina niyang bulong. Tumakbo si Alessandro at binuhat siya agad. At sa mismong sandaling yon, sumabog ang galit niya. Sinabi kong akin ka. Sigaw niya na nanginginig ang braso habang yakap si Bea. Nagulat ang lahat. Si Celine nanlaki ang mata. Alessandro, anong pinagagagawa mo? Ako ang fiancé mo. Tumingin naman si Alessandro kay Celine. Malamig na malamig. Parang walang pagmamahal. Parang wala nang natira. Higit pa sa halimaw ang ugali mo, Celine. Sabi niya at bawat salita ay parang kutsilyo. Hindi ka nararapat na maging asawa ko. Hindi. Sigaw ni Celine.
Kasalanan niya to. Siya ang nagsimula. Hindi na siya pinakinggan ni Alessandro. Tinuro niya ang mga kaibigan ni Celine. Arrest them. At sunod-sunod, kinapos ang mga babae ng sigaw habang nilalagyan ng posas. Si Celine nanginginig, parang mababaliw sa galit. Pero si Alessandro hindi na siya tiningnan. Niyakap niya si Bea ng mas mahigpit. Parang kung bibitaw siya, mawawala ulit. At habang hawak niya si Bea, naramdaman ni Bea ang dibdib niyang umiinit. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa galit na galit si Alessandro para sa kanya. At doon niya na-realize, hindi lang ito tungkol sa halik. Hindi lang ito tungkol sa nakaraan. Ito na ang digmaan. Habang yakap ni Alessandro si Bea, nanginginig naman ang boses niya, parang umiiyak sa galit. Kung may nangyari sa'yo, tatapusin ko silang lahat. Bulong niya. 3 araw pagkatapos ng rooftop incident, parang nag-iba ang mundo. Hindi na tahimik ang mansyon. Hindi naglamoroso ang preparations. Ang dating parang fairy tale wedding naging crime scene sa chismis ng buong bansa. Sa balita, kumalat ang headline. Bride-to-be and friends arrested in shocking condo hotel incident. Hindi man nabangkit agad ang buong detalye, sapat na ang mga kuha ng pulis, mga posas, at iyakan sa lobby para mag-init ang social media. At si Celine, wala na ang reyna. Nasa kulungan na siya, kasama ang mga kaibigan niyang tumawa habang sinasaktan si Bea. Habang si Bea naman, nakahiga sa private room ng Daluna Hospital Wing. May IV at may bandage sa braso. Namamaga pa ang mukha niya, pero mas masakit ang bigat sa dibdib. Hindi siya makatulog, hindi dahil sa sugat, kundi dahil sa takot na sa susunod na mangyayari. Dahil ngayon, alam na ni Alessandro ang lahat. At si Enzo, nasa kabilang kwarto, pinababantayan ni Alessandro sa pinakamaasahang nurse at security. Hindi niya pinapalapit ang kahit sino. Parang takot siyang umulit. Dumating si Tita Corazon sa hospital ng madaling araw. Hindi ito nakadress, wala na ring alahas. Mukha itong tuliro, para bang biglang tumanda ng 10 taon. Pagpasok niya sa kwarto ni Bea, parang may luhang naipon sa mata niya. Bea, mahina niyang tawag, tumingin si Bea. Pagod ang mata niya. Tita, lumapit si Tita Corazon at nanginginig ang kamay. Hindi niya mahawakan si Bea ng maayos. Parang natatakot siyang masaktan ito. Ako, napahikbi ito. Hindi ko alam. Hindi ko alam na ganyan kalala si Celine. Tahimik si Bea. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Kasi kahit anong sorry ng tita niya, hindi na mabubura ang mga taon na tinapakan siya. Tinuruan siyang mapahiya, tinuruan siyang manahimik, tinuruan siyang tanggapin na maliit lang siya. Pero ngayon, pagod na si Bea. Pagod na siyang maging biktima. Tita, mahinahon niyang sagot kahit masakit. Hindi niyo man alam pero nangyari pa rin. Napatakip si Tita Corazon sa bibig, parang nahihirapang huminga. Patawarin mo ako. Hindi sumagot si Bea. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil ang totoo, hindi pa niya alam kung kaya niya. Ang usapan nila ni Alessandro bandang hapon, pumasok si Alessandro sa kwarto. Tahimik ang mga bodyguard sa labas. Pinag-isa niya silang lahat para maiwang sila lang. Naka-rolled sleeve siya. May eye bags. Halatang hindi natulog. Pero ang tindig matigas pa rin. Naupo siya sa gilid ng kama. Tahimik lang. Si Bea, hindi makatingin. Parang may kasalanan siya. Hindi niya kayang bigkasin ng 7 taon. Hindi niya kayang sabihin kung bakit niya iniwan. Hanggang si Alessandro na mismo ang nagsalita. Bakit? Tanong niya na mababa ang boses. Napatigil si Bea. Nanginginig ang labi niya. Alessandro, bakit ka tumakbo? Bakit mo iniwan na parang wala ako? Napapikit si Bea at doon na bumagsak ang luha niya. Hindi ako umalis para saktan ka. Umiiyak niyang sabi. Umalis ako para protektahan ang anak ko.
Biglang tumigas ang panga ni Alessandro. Anak ko. Mahinang ulit niya. Tumango si Bea. At sa unang pagkakataon, nakita ni Bea ang isang lalaking parang nabasag. Hindi sa harap ng mundo, hindi sa harap ng board, kundi sa harap ng katotohanan. At ako, halos pabulong na sabi ni Alessandro, nanginginig ang boses na parang galit at sakit sabay. 7 taon akong pinatay ng pagkawala mo. Tumingin siya kay Bea, mata sa mata. 7 taon ako nagtaka kung mali ba to. Kung may ginawa ba ako. Kung ginamit mo ba ako. Umiling si Bea. Hindi. Pero bakit hindi mo sinabi? Tanong niya. Bakit hindi mo sinabi na may anak ako? Napaiyak si Bea ng mas malakas. Kasi natakot ako. Amin niya. Natakot ako sa mundo. Natakot ako na kukunin mo siya. Natakot ako na wala akong laban. Tumahimik si Alessandro. Tapos dahan-dahan, hinawakan niya ang kamay ni Bea. Hindi mahigpit, hindi marahas. Kabaligtaran ng lalaking kinatatakutan niya. Hindi ko kukunin. Mahina niyang sabi. Hindi ko kayo kukunin. Nagtaas siya ng tingin. Kukunin ko kayo kasi pamilya ko kayo. At doon tuloy ang bumigay ang puso ni Bea. Hindi na siya nakapagpigil pa. Umiiyak siya pero hindi na tulad ng dati. Hindi na iyak ng kawawa. Iyak na ng babaeng sa wakas nakahinga. Dumating ang araw na dapat ay kasal. Nakahanda ng venue, nakaayos ang simbahan. Nandoon ang media. Andoon ang mga VIP guests. Nandoon ang buong alta sosyedad na gustong makitang ikasal ang The Luna Air. Pero, hindi sila nabigyan ng fairy tale. Sa harap ng mga kamera umakyat si Alessandro sa stage. Naka-black suit at tahimik ang lahat. At isang salita lang ang nagbago ang mundo. Walang kasal. Anunsyo niya at nagkagulo ang mga guests. Bulungan, sigawan, shocked faces. Pero si Alessandro ay walang pakialam. Hindi ako magpapakasal sa kasinungalingan. Tuloy niya. At hindi ko hahayaang gamitin ang pangalan ko para sa masamang puso. Tapos, bigla niyang tinuro ang side entrance. At doon pumasok si Bea. Simple lamang ang suot. Hindi gown, hindi glam. Pero sa unang pagkakataon, hindi siya outsider. Kasunod niya si Enzo. Naka-cute na suit, hawak ang kamay ng mommy niya. Huminga si Alessandro ng malalim at saka tumingin sa buong crowd. At para matapos ng usapan, sabi niya, matalim ang boses. Si Enzo ang anak ko. Parang sumabog ang venue. Flash, takip bibig, screams. Trending agad sa phone sa mga tao. Pero si Alessandro, hindi man lang kumurap. Lumapit siya kay Bea at Enzo. Lumuhod siya sa harap ni Enzo. Hi, sabi niya na mas malambot na ang boses. I'm your dad. Nanlaki ang mata ni Enzo. Tumingin muna siya kay Bea. Parang humihingi ng confirmation. Tumango si Bea at habang umiiyak, biglang umiti si Enzo ng malaki tunay. Alam ko po, kasi hawig po tayo. Natawa si Alessandro. Unang tawang totoong totoo. At sa gitna ng gulo at ingay, niyakap niya ang kanyang anak. Mahigpit, parang hindi nabibitaw. Makalipas ang ilang buwan, tahimik na ang balita. Nakalaya na si Bea sa takot. Nakabangon na siya sa hiya. At sa isang araw na hindi na kailangan ng validation ng mundo, isang maliit pero eleganteng kasal ang naganap. Hindi para sa kamera, hindi para sa alta, kundi para sa puso. At sa simbahan, nakawayat si Bea. Pero hindi na siya yung babaeng nanginginig sa sulok ng ballroom. Si Alessandro naghihintay sa altar at si Enzo ang naghatid sa mommy niya. Hawak ang kamay ni Bea ay proud na proud. Pagdating sa altar, tumingala si Enzo. Mommy, bulong niya, ikaw na po yung princess. Napatawa si Bea sa luha. Hindi siya agad sumagot. Kasi sa sandaling iyon, alam niya ang totoo.
Hindi na siya Cinderella, siya na ang reyna. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.